subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Takot? Ay nako. Kaya kayo, na-intimidate kayo dahil natatakot kayo. Pag nasa totoo kayo, tumayo kayo sa totoo, i-defense ang totoo, at kumari ialay ang buhay sa totoo. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 147 ng Asset Preservation Order sa mga ari-arian ni KOJC founder Apollo Kibuloy habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng mga kaso laban sa kanya. Saklaw ng kautusan ang 12 bank accounts, 37 real properties at 25 sasakyan, kabilang ang 2 fire truck, fuel tanker at isang Cessna aircraft na nakarehistro sa pangalan ni Kibuloy at ng KOJC Executive Pastor. Ayon sa korte, may probable cause para ilabas ang order kaya't ang mga nasabing asset ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng hukuman. Sa ilalim ng direktiba, ipinagbabawal muna ang pagbebenta, paglilipat o pagtatago ng mga ari-arian habang dinidinig ang kaso at wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad hinggil sa susunod na mga hakbang sa pagdinig. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the sun. Hallelujah. Matigas ako sa pangangaral ng tithe. God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithe, 10%. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. Diyos talaga ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sino bang maniniwala na yung malahari na pamumuhay ay ngayon nasa kulungan at nakapraise ang mga ari-arian at bank account. Pero, ang mahalagang tanong, naniniwala kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa sarili niyang kasinungalingan? Bakit? Di ba? Sinabi niya na may revelasyon daw ang Ama sa kanya. Yung pagtakbo bilang senador habang nakukulong. Di ba? Totoo, tumakbo talaga siya kahit nakakulong siya. Ngunit malinaw ang resulta. Natalo sa halalan si Pastor Apollo Kibuloy. So kung tunay na revelasyon mula sa Diyos, bakit hindi nagkakatotoo ang naturang revelasyon? Ang Diyos ba ay magkamali? O may ibang ama na bumubulong kay Pastor Apollo Kibuloy? Ang Diyos ng katotohanan ay hindi magbibigay ng huwad na pangitain. Kung ang pahayag ay hindi natupad, malinaw, napakalinaw, mula ito sa hindi tunay na Diyos. Tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Rindel Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at sa mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share natin. Ating ipagdasal ang mga kapatid natin sa pangyayari ngayon sa Middle East. Sana sa pamamagitan ni Saint Benedict
St. Francis, mahinto na ang kasalukuyang pangyayari ngayon sa Iran. No? Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome. At kung saan man kayo, paki-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Kung may nagsubaybay natin sa Iran mga OFW, paki-comment kumusta kayo dyan, no? Sa kasalukuyan. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome po sa lahat. At napaulat na ang Regional Trial Court naglabas ng desisyon sa kasalukuyan naka-breast itong mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy, lalo na yung mga bank account. Kaya paralisado na kaya si Pastor Apollo Kibuloy nito, lalo na hinihiling sa US na dalhin siya dahil meron siyang patong-patong din na mga kaso doon, di ba? So, at hiniling naman sa abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na kung maari, di muna ibigay doon sa US. Ating i-monitor ito. Okay. Bago tayo papasok sa punto por punto, ating pakinggan muna, panoorin itong kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang taong ito, depende sa iyong pananaw o paniniwala, ay isang tunay na propeta. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the Son. So, yun talaga ang paniniwala ni Pastor Apollo Kibuloy, na siya na ang nagiging daan. Siya na ang appointed Son of God. At naniniwala naman siya. Kaya, yung sinabi niyang may revelasyon ang Ama sa kanya, pero yung mga revelasyon na yan ay di nagkatotoo, di ba? Kung maalala ninyo, noon, Gibo versus Noynoy Aquino, ang sabi niya, si Gibo daw umano ang magiging presidente. Sabi ng ama niya na bumubulong sa kanya. At marami din ang napaniwala ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang siktang itinatag. Kung ang pagiging tunay ay ibabatay natin sa maraming napapaniwala, lalo na sa yaman ng leader tulad ni Pastor Apollo Kibuloy, na maraming koneksyon, nagiging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang daming kaibigang mga politiko, lalo na sa mga senador. Pero ibig bang sabihin na ang sinumang maging bilyonaryo dahil sa pagtatag ng sariling sekta ay tunay na sugo ng Diyos? Marami kahit sa Amerika na may impluensya. Napakayaman, bilyonaryo din. Pero hindi yan ang batayan para magiging tunay, mga kapatid. Dahil sa pagtatag ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang sariling grupo, naging bilyonaryo talaga si Pastor Apollo Kibuloy. No? Ngunit, ang kayamanan, ang dami ng mga tagasunod, ay hindi yan kailanan, hindi yan ang sukatan para magiging tunay na. Hallelujah! O isang negosyanteng ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita. Matigas ako sa pangangaral ng tithe. God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithe, 10%. I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. Hindi po talaga yung totoong pastor. Are you perfectly obedient? Or I will kill you if you will not obey me. You're a very successful con man. But what can you do?
Apollo C. Kibuloy, isang pastor na naging kilala dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni dating Presidente Duterte. Naging kilala rin siya dahil sa kanyang mga sinasabing siya ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Yan, naniniwala talaga siya sa kanyang sariling kasinungalingan. They can come to the Father, they go through me. Oh. So imagine na yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo ay ginamit niya sa kanyang sarili. So marami din siyang mga napapaniwala. Pero hindi yan patunay kung maraming napapaniwala sa kanya ay nasa katotohanan na ang siktang itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil makita natin bakit lumago at nagiging bilyonaryo si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil yan sa kombinasyon ng kanyang karisma. Yung organisadong pangangaral, yung paggamit ng kanyang media at social media, at yung emosyonal na pang-akit. Pero tandaan natin, maging ang ating Panginoon Jesucristo, may babala na maraming lilitaw na magdala sa kanyang pangalan at maraming malilingla. Ayon sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 5 at ipatuloy sa 24 din. Kaya malinaw na ang dami, na yung dami ng tagasunod, yung pagiging bilyonaryo, hindi yan garantiya na siya'y tunay na. Tuloy natin. Free human beings. Mula nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At ginawa nga itong katawa-tawa ng publiko. Pinakakalaban ni Kati. Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-koy. Di ko may pagkakaila na ganito rin ang imahe na nakatatak sa utak ko kapag sinasabing Kibuloy. Hanggang sa napanood ko ang balitang ito. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte, Matalik talaga sila na magkaibigan. kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat. At pinagmalaki pa ni Pastor Apollo Kibuloy na sa kanyang mga kaso, tinutulungan umano siya ni Mayor Duterte, sabi niya, sa mga kaso na kinaharap niya noon. Na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin kaya agad yung tiningnan kung magkano nga ba ito. Ito pala isang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng $31,000, mahigit kumulang 1.7 million pesos. At doon ko nalaman na ang sasakyang ito ay isa lamang sa mga luhong sasakyan ni Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakalaga ng 900 million pesos. Belfort 29 private helicopter, 350 million pesos. Mercedes-Benz G-Class, 16.5 million. So, lahat ng ari-arian niya at bank accounts ay naka-freeze ito. Pesos. At maliban sa mga maluhong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ng halaga. Katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito ng pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Tinatayang 13 billion pesos ang budget sa Grabe, ano? proyektong ito. At saan galing ang pera maliban sa kaniyang mga kaanib, yung sinabing solicitation. May grupo sila na yung iba ay sinabing magkunwaring mga pipi. At yung iba naman ay sasakay sa bus na magbinta ng ilang mga at magkunwaring mga estudyante.
Mayong Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar na may 8 ektaryang lapad. Tinatayang 2 bilyong pesos ang halaga nito. Glory Mountain, isa ding pasyalan na may sukat na 25 hektaryas, tinatayang 1.5 bilyong pesos ang halaga nito. Sunshine Media Network International o Ito ang kaniyang TV network. SMNI, isang TV station. So, ang Iglesia ni Manalo, meron din. Kay Kibuloy, meron din. Kay Eliseo Soriano, meron din. Yun ang kanilang modern pulpit para ang mga inosente ay matangay sa mga sikta na sumulbo ngayon sa ating panahon. Na may estimated net worth na 250 million pesos. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namimigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan, at nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Yun ang dahilan kung bakit ang dami niyang matalik na mga kaibigang politiko, lalo na sa Senado. Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Kibuloy ay may estimated net worth na $160 million o mahigit kumulang 8 billion pesos. At sinasabi niyong ang taong ito ay isang pastor at hindi negosyante? Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon ako nagsimulang tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan. Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan na itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa 15 tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang 7 milyong miyembro. Simple lang 7 milyong miyembro. At sabi ni Pastor Kibuloy, umabot na umano yan sa 8 milyon na miyembro. Pero sa pagkandidato niya, tingnan natin ilan ba ang nakuha ni Pastor na boto? Tingnan natin kung ilan. Tingnan natin ilan ba ang kabuuang nakuha ni Pastor Apollo Kibuloy na boto sa pagiging senador niya. So sa pagiging senador ni Pastor Apollo Kibuloy noong Mayo 15, meron siyang nakuhang boto na 5,667,438. So kung totoo yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na meron siyang 8 milyon na kaanib sa siktang tinatag niya, ang Kingdom of Jesus Christ. Kung totoo na sinabi niyang 8 million daw ang mga kaanib niya, bakit 5 million lang ang nakuha niya? More than sa kaniyang pagtakbo bilang senador noon. Tuloy natin. Ang paniniwala ng simbahang ito. Sinasabi ni Kibuloy na siya ang pinili ng Diyos at siya lang ang susi at daan para makupunta sa langit. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Sino ba naman ang Ako, delikado. Paano tayo dadaan sa kanya na nasa kulungan na siya at naka-freeze na ngayon ang kanyang mga ari-arian? Ayaw mapunta sa langit, di ba? Ngunit paano? Simple lang. Kailangan mo lang sundin ang 3 misyon ng simbahan. Una, ang spiritual revolution. Naniniwala sila na para makapunta ka sa langit ay kailangan mong magsisi. True repentance. Ayon sa kanila, ang repentance ay ang pag-isantabi ang pansariling interes at unahin ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang revolution of excellence.
Naniniwala sila na bago ka magsilbi sa Diyos, dapat lagi mong binibigay ang iyong pinakamahusay na gawa sa lahat ng bagay o excellence. At ikatlo, ang financial revolution. Naniniwala sila na para matanggal ang kahirapan at pumasok ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay ay kailangan mong magbigay. Ayon sa kanila, kung ikaw ay magiging masunurin at doon ka lamang bibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Maganda naman ang misyon ng simbahan na ito, ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba? Yan talaga, obedience. At yung mga susuway, nauna nang pumutok sa Senate investigation yon na meron umanong angel of death, para sa mga sumusuway. So, kung pagbatayan ang lohika na marami, magiging tuo na, lalo na yung mayaman, ibig sabihin pinagpala na. So, mahuhulog tayo sa maling sukatan. Ang katotohanan ay hindi binibilang ito sa dami ng pera o sa daming natangay na dala na mga kaanib. Kundi, ang katotohanan ay dapat nakatugma talaga sa aral ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagpatuloy ng aral ng mga apostol mula pa sa unang siglo hanggang ngayon. So, ang tanong ngayon, handa ba tayong gawing sukatan ang kayamanan at dami o ang tapat na pagsunod sa orihinal na ebanghelyo sa tunay na iglesia na hindi tatag lamang ng tao? Okay, tuloy natin. Pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito. Are you perfect in obedience? O I will kill you if you will not obey me. At kung isa ka ng ganap na follower at disipulo ni Kibuloy, dito na papasok ang kanyang pagkita ng pera. Karaniwan sa mga simbahan ay umaasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito at kadalasan walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy ay sumusunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat sa... Hindi lang tithing, kundi yung panlilimos ng mga miyembro, meron silang grupo kahit saan, di ba? Sa mga bus station, kahit doon sa Baguio, patungo kami ng Lawag. Meron ding mga miyembro si Kibuloy sa bus. 10% ng iyong kinikita. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation na itong halaga na ito ang kailangan mong ibigay. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptize and then they're giving me like $2,000 for dollars. Isa ring paraan para may maiambag ang isang miyembro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga taong nasa loob ng simbahan na nagtatrabaho para sa kanya. At sa tuwing matatapos ang isang event, kinukumbinsi ang ibang miyembro na maging full-time spiritual worker ni Kibuloy. Kadalasan, mga teenager na miyembro ang kanilang kinukumbinsi. May mga minor de edad pa. Sinasabihan sila na baka ito na raw ang kanilang great calling. Towards the end of the events, there is encouraging. So, dating kaanib ito kay Pastor Apollo Kibuloy. A message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best, which is the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward.
Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong O, sino bang hindi gusto sa buhay na walang hanggan? Pero dapat mag-ingat talaga mga kapatid dahil kung madaya tayo sa pananampalataya, nanganganib ang ating kaluluwa. Imagine, daming mga siktang na itatag ngayon. Meron kay Eliseo Soriano, dami ding mga natangay at naniniwalang ang kay Eliseo Soriano totoo. Dami ding nadala sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Marami ding napaniwala na ang Tatag ni Felix Manalo totoo, si Kristo'y tao, hindi Diyos, si Felix Manalo'y anghel. Dito naman, si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God. So, napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Sa Davao, may nag-claim ito si Pastor Apollo Kibuloy, appointed son of God. Merong God the Holy Spirit. Diyan sa Surigao. God the Holy Spirit. PBMA. Oh. Meron ding PBCM. God the Father. Oh. Imagine, itong God the Son, God the Holy Spirit, God the Father, taga-Pilipinas. Pero puro huwad. At daming nadala nila. Tuloy natin. manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Oh, yung worker in the Spirit, kasama na yon yung hihingi ng donation, yung parang mamamasko, yung iba'y nagbibinta ng mga pagkain. Ka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah! At kung ikaw ay sanang ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So, I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend that we were deaf and mute. Yun. So we Naalala ko yung sabi ng kasama naming media pero nasa government media TV station siya habang nag news writing siya, may pumasok na mga dalaga, nagkunwaring mga pipi. Mga kaanib pala sa siktang ito. to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ang iba naman ay pinaglalako ng puto, utap o mga kakanim para ibigay ang pera na kinikita sa simbahan. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos. Ito, kilala ninyo ito si Pastor Joel Apolinario. Ang nanguna sa isang scam din diyan sa General Santos City. May desisyon na ang korte sa kanya. Diba? May desisyon ng korte. Nasa kulungan na din ito. So nag-away sila dahil tinitira ni Pastor Apollo Kibuloy yung scam ni Pastor Joel Apolinario. Dami kasi ang, lalo na dyan sa General Santos City, ang sumali sa investment scam ni Pastor Joel Apolinario. So, during the time of dating Pangulong Rodrigo Duterte, yon, pinahinto ni Raid at dahil nagtatago ito, may mga kasamang mga armado sa isinigawang raid, daming mga nakuhang mga barel at nahuli. So, bago lang, no, may hatol na ang korte sa kanya. Support para ibigay
kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo. Oh, so tinitira niya si Kibuloy dahil tinitira din ito ni Kibuloy sa kaniyang investment scam. At apektado siguro sa panahong ito yung mga kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy na nagbibinta ng puto dahil daming mga nag-invest sa investment scam ni Mr. Joel Apolinario. Naku, Kibuloy. Ayaw nga po Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng OTAP. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At sino ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babaeng kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yun. Hindi. Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang at ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. Ginagawa nila ang lahat para lamang maabot ang kota dahil kung hindi, tatanggap sila ng kaparusahan. Pag wala kaming remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapaskwat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance. Binugbog, sarado ni Dandy Kabahog. Pag wala kang remittance dyan, itutur... Sino ba itong Dandy na ito? Na pinangalanan. Nambubugbog daw pag di nakaabot ng kuta. Sure ka. Grabe. Tila ba kinukondisyon ang mga utak ng mga miyembro nila na kailangan palagi silang magbigay ng pera para lamang sila ay makapunta sa langit. Gagawin ng lahat, magsinungaling man, manloko ng ibang tao para lamang may maibigay sa simbahan. Tila ba di ka pwedeng sumuway sa mga utos nila dahil para sa kanila ito na isang malaking kasalanan. And then you have to be obedient. Like you don't question whether you understand or not. You don't question. It's called for absolute obedience. Imaginin mo, 7 milyon ang naniniwala sa kanya at ganitong sistema ang kanilang ginagamit para Totoo kaya nga umabot dahil sa eleksyon, sabi ni Kibuloy, nakaabot daw umano'y ang kanyang kaanib na 8 milyon. Pero kung 8 milyon ang kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy, bakit sa eleksyon meron lang 5.6 million ang nagboto sa kanya? At itong 5,667,438 na bumuboto sa kanya, hindi lang ito kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy. Siguro, meron ding mga kaanib sa Iglesia ni Kristong kahit hindi nakarga si Pastor Apollo Kibuloy, pero dahil nagiging kasama niya si Senador Rodante Marcoleta sa tarpaulin, baka doon na meron ding mga kaanib sa INC na bumoboto dito. Kahit nga yung ilang mga CFD, sabi nila, dahil sa kanilang dedikasyon kay Tatay Digong daw, pinipili talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, tuloy natin. Kapera. Ilang milyong kaya ang kinikita ng simbahang ito taon-taon. Kaya di na nakakagulat makakita ng mga ganitong gusali na pagmamayari ng simbahang ito. Ang mga gusaling ito ay nakapangalan lahat sa simbahan.
At kung isa kang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakaka-proud na makita kung saan napupunta ang iyong donasyon at ang iyong pinaghihirapang pera. Dahil nga sabi ni Kibuloy, Ngon, ang kamong bisan pa ang inyong nahatag, 10 pesos lang. Usapos mga tagiya rin. Oh, so, sa mga di nakaunawa, Cebuano kasi yon, kahit 10 pesos lang umano ang inyong ibinibigay sa kanya, nagiging isa kayo sa may-ari diyan. ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo na galing sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera o sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga miyembro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga miyembrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam at baka hindi natin malalaman. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Kung ano man ang estado niya ngayon, ito'y dahil sa mga paghihirap ng kanyang binulag na mga miyembro. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it is not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Grabe. Naisip ko, kailan kaya ito matitigil? Hanggang sa... Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pebrero noong 2022, naglabas ang FBI ng Amerika ng wanted poster ni Kibuloy. Ayon sa FBI, sangkot siya sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking sa mga menor de edad, smuggling ng bultong-bultong pera at pamimilit sa mga miyembro na manghingi ng donasyon na kunwari mapupunta sa mga charity, ngunit ito pala'y para sa mga proyekto ng simbahan at para sa magarbo at maluhong pamumuhay ni Kibuloy. Inaasahang pupunta ngayong taon sa Amerika si Kibuloy para harapin ang patong-patong na kaso na nakasampa sa kanya. Kaya sa patong-patong at mga mabibigat na kasong kinahaharap ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon, na nagpakilalang appointed son of God daw siya, na siya ang daan at ang katotohanan. Marami namang mga natangay na mga miyembro. Ngunit, patay sa lumabas na Senate investigation, marami ding mga nagsasabing miyembrong nagdurusa kapag hindi nakaabot sa kuta. Kaya ang mahalagang tanong, sa Diyos ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy o sa demonyo? Mahalaga itong pag-isipang mabuti sa mga nadala sa siktang itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Sapagkat napaka-peligro, napaka-panganib talaga ang madaya sa pananampalataya. Dahil pag madaya tayo sa pananampalataya, siguradong nanganganib pati ang ating kaluluwa. Anong masasabi ninyo mga kapatid? Maparalisa na kaya si Pastor Apollo Kibuloy nitong inilabas na desisyon sa korte na ganap na umanong iniipit yung kaniyang mga bank accounts, yung kaniyang mga ari-arian? Pero tandaan natin, naalala ninyo ang kaso sa flood control, yung malawakang korupsyon. Diba? Ilan na mga engineers at mga contractors na naging state witness nagsauli ng milyon-milyong halaga
nakita galing sa itong flood control corruption, mga kapatid. Ibig sabihin, saan galing ang naturang pera na alam naman natin nakapraise na yung kanilang mga bank accounts at ari-arian. So, ibig sabihin, meron pang mga nakatago. Hindi sa bangko, meron silang sarili na mga taguan at posible ito din ay kay Pastor Apollo Kibuloy.